Mga kagabay, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, ano man ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang na nilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Ating sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Nabubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, ano man ang ating ginagawa, ano man ang ating iniisip, o ano man ang hindi natin gagawin, ay nagmula sa ating puso. Maalala natin sa isang gospel nang nakita ng mga Parisiyo at mga Saduceo si Jesus na kumakain kasama ang mga publikano, ang mga makasalanan, ang itinuturing ng mga makasalanan ng mga religious leaders. Ang sabi ng mga religious leaders, marumi umano si Jesus sapagkat kumakain ito kasama ang mga nagkakamay na hindi naguhugas ng kanilang bang kamay bago kumain. Sa madaling salita, marumi. Marumi ang pagkain pumapasok sa mga publikano kasama na si Jesus. At ang sabi ni Jesus, bilang sagot sa ganun, ang sabi ni Jesus, walang marumi sa papasok sa tao. Walang anumang marumi sa papasok sa tao. Ang marumi ay nagmula sa mismong kalooban ng tao. Nalalabas sa ating mga bunganga, lalabas sa ating mga dila. Hindi pagkain ang tinutukoy ni Jesus. Yung kinakain natin, yung isinusubo natin. At iniluluan natin, o kaya pinapalabas natin mula sa ating kalooban. Ang tinutukoy ni Jesus ay ang ating mga ginagawa, ang ating mga salita, ang ating mga kaisipan, at ang hindi natin ginagawa. Sapagkat ang ating iniisip, ang ating sinasabi, ang ating ginagawa o hindi natin ginagawa ay nagmula sa ating puso. Ang ating mga puso ay ang tinatawag na templo ng Diyos sa ating katawan. Sapagkat mula sa ating mga puso nanggagaling, mula sa ating mga puso nanggagaling ang ating sinasabi, ang ating ginagawa, o anuman ang ating hindi gagawin o ang ating gagawin. Nagmula sa ating puso at ito ay pupunta sa ating utak. At dito na magtatalo ang ating kalooban. Kung gawin natin o hindi natin gawin ang isang bagay, kung sasabihin natin o hindi natin sasabihin ang mga katagang maganda at hindi maganda. Magtatalo ang ating kaisipan at ito ay nagmula sa ating mga puso. Kaya ang naisabihin ng ating Panginoon sa kanyang pagsupalpal sa mga Parisiyo at mga Saduceo, ang tinutukoy ni Jesus ay ang nabanggit ng ating sa dakong unahan. Ang ating binabanggit na iniisip, sinasabi, o kaya ginagawa o hindi ginagawa. Kaya panatilihin natin ang isang pusong malinis.
Patindihin natin ang isang pusong nagmamahal. Nagmamahal una at higit sa lahat. Nagmamahal sa Diyos. At pangalawa, nagmamahal sa kapwa. Katulad ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. Sapagkat sinasabi ng ating Panginoon, sinasabi ni Jesus na ang mga pangunahing kautusan ay dalawa lamang. Una, ang mahalin ng Diyos, una at higit sa lahat. Pangalawa, ang mahalin ng kapwa, tulad ng pagmamahal sa sarili. At kung balikan natin, atin muna pag nilayan natin o pag-aaralan natin ang sinasabi ni Jesus na nagmula sa ating mga puso, ang lahat ng ating mga sinasabi, ang lahat ng ating mga ginagawa, dapat lamang panatilihin natin ang isang pusong malinis, ang isang pusong punong-puno ng pagmamahal, ang isang pusong nagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Hindi lamang sa salita, hindi lamang sa mga panalangin, hindi lamang sa pakitang taong mga pagsisimba o mga pagdebosyon. Kailangan magmula sa puso at pinapakita natin sa ating kapwa, magiging sa Diyos. Kaya panatilihin natin ang isang pusong malinis. Napakahirap magpakabuti. Higit na madali ang magkakasala. Mahihirapan tayong gumawa ng mabuti. Nahihiya tayong gumawa ng mabuti. Hindi natin maunawaan kung bakit. Sapagkat ang kabutihan ay nagmula sa ating kalooban, nagmula sa ating mga puso. Ang kabutihan o ang kasamaan. Kung marumi ang ating mga puso, marumi ang ating mga ginagawa. Kung maitim ang ating mga puso, marumi, maitim ang ating mga ginagawa, ang ating mga sinasabi, ang ating mga iniisip. Sa madaling salita, magkakasala tayo. Mapalayo sa Diyos, mapalapit tayo sa tukso, mapalapit tayo sa impyerno. Marami ang naniniwala na matagal mamumuhay ang mga makasalanan. Pag may mamamatay, sasabihin bata pa, baka masama yun. Baka mabuting tao yun. Sapagkat ang masamang damo ay mahirap mamamatay. Narinig natin mismo ito sa isang nagiging presidente ng Pilipinas na ipinangalandakan, ipinagmamalaki ang kasamaan. Sabi nga niya, bad grass never die. Kaya ito ang minsan ang dahilan kung bakit marumi ang ating lipunan. Magulo ang ating lipunan sapagkat marumi ang ating mga puso. Masama ang ating iniisip sa ating kapwa. Masama ang iniisip natin. Masama laban sa mga kautusan para sa kabutihan ng isang tao. Napakahirap, mga kagabay. Tandaan, panatilihin natin ang isang malinis na puso. Lagi tayong manalangin, lagi tayong hiling sa Diyos na sana gawing malinis ang ating mga puso sa araw-araw, sa lahat ng mga sandali, sa bawat saglit ng ating buhay. Maari tayong magkakasala, ngunit sa taimtim na panalangin, sa matibay na panalig at pagtitiwala sa Diyos, mapasa atin ang mga pusong malinis. Magiging mabuti tayong tao, mabuting anak ng Diyos, mabuting kapatid ng ating kapwa.